Huwag! Teka! Nagkamali ako! Hindi kita dapat itinulak sa tubig! Alam ko na ang pagkakamali ko! Patawarin mo ako! Nagkamali ako. Huwag! Jayang Yongsi, iniganti ko na ang kamatayan mo. Makapahinga ka na. Mabubuhay ako para sa atin. But ako si Zixian, punong assassin ng Tianji. Iniutos sa Philippine Special Jans. Inadala niya ako para patayin ng Crown Prince. Pero pagkatapos kong matagumpay, upang mawala ang ebidensya, pinagulo niya ako. Sisihin mo ang sarili mo. Dahil alam mo ang napakarami. Pero hindi ako namatay. Sa halip muling nabuhay ako. Bilang si Prinsesang Qingyi ng Senpi Wangfu, si Jian Yongzi. Muli akong nabuhay at sisirain ko ang plano ni Xiao Qian sa trono. Paghihiganti. Bago magsimula ang plano, kailangan ko ng kakampi. Si Liu Xiu. Dahil sa kanya ilang araw kayo lang na. Kagabi. Oo, pabida na. Pinatay ng walang awang. Nakakatakot ang babangkay. Talagang may hustisya sa mundo. Pasensya na kung madaldal ako. Natakot ko kayo. Magagamot. Kumusta na ang kalagayan ng aking prinsesa? Prin. Dumating ka na rin. Ang aking kakampi. Hindi masama. Di ka patatabi? Si Vijay pa si Xiao Junlian. Bakit nandito siya? Kunang barangay. Pinakip ko pangalan niya. Nabalitaan ko, since sa kapong sibe, muli pala kumilayo. Bawa niya lahat yan. Ano sabi mo? Kahit si Chancellor Liu, kuya niya pa ang prinsipe. Ano ngayon kung kuya niya? Kulang ba ang patayan ng magkakapatid sa royal family? Sa unang yung magkano ko eh. Kahit napatay na siya, bago pa malinaw kung may kasabwat siya, bawal umalis kahit sino dito. Paano yan? Nasa kalan paggamot ng aking prinsesa. Di pwedeng mahuli. Prinsesa. Si Prinsesa Qingyi na si Jiang Yongzi. Nakikita ang prinsipe. Pakiusap sa prinsipe dahil mahina ang katawan ko. Sana payagan niyo po. Maghintay muna, prinsesa, hanggang matapos ko imbestigahan ang kaso. Tapos gawa na lang ulit ng bagong gamot. Ayaw ng prinsipe. Iniisip pa niya na kami ng Northern King Palace. Ay lalabag din sa batas, kakampi ng kriminal. Puro kuda. Da. Pantay lang naman ang Regent at Northern King kahit si Prinsesa Qingyi hinaharangan. Anong klaseng kaso ba yan? Si Prinsesa Qingyi naman yan, paano naman magiging ihay tulad ng patay na yan? Kaya pala narito ang prinsipe ngayon para hulihin mga Jis. Dakpin niyo siya. Prinsesa! Maawa po kayo. Maawa po, maawa. King Juan, may dugo. Takot ako. Huwag matakot, prinsesa. Nandito ako. Prinsip, dahil nahuli na, pwede na ba kaming bumalik sa palasyo? CJ, Tara na. Tignan niyo yung princess kanina. Grabe tanong sa inyo. Gusto nyo, hindi uwayaw ng labihan. Natakot pa siya dahil sa atin ngayon. Pag nagsumbong siya, baka puntahan tayo ng Northern King sa palasyo. natakot. Hindi ko nakita. Bakit naman po kayo nagsabi niyan? Tanginang tinatay ko ang gamot. Nakaupo lang siya, kalmado. Nung sumigaw lahat, hindi siya nakisali. Sa halip, mas hindi na nag-obserba. Serious na sa akin kung sino ang isisi. Babaeng matalino at matapang, paano matatakot sa dugo lang? Imbestigahan mo siya. Isipin ang babae yan. Opo. Mukhang
Kumain na siya ng pain. Matagal ko nang pinapanood. Bukod sa maganda, prinsesa, wala naman akong nakita. Baka naman. May gusto pala si Prinsipe sa kanya. Kaya ako ang pinadala niya. Sino daw ang may gusto sa aming dalaga? Sino pa ba? Prinsesa! Tama nga kayo. May asasino nga. Galing pa sa palasyo ni Regent. Dati naman ako ang #1 assassin sa kabisera. Kung hindi ko yan napansin, sayang lang ang buhay ko. Kumin kong patayin. Itapon niyo sa bilangguan. Pagsulatin kayo ng liham. Madalas alasyon ng Regent Cam ang pangalan ko. Tapos ilan daw ang mag-optimize sa kabisera? Daw siya ang may kinalaman. Kaya siya pa rin ang imuso sa Ibrador na huliging ang kriminal. Sa ganitong timing, binabantayan niya tayo. Baka gusto niya tayong gawing scapegoat niya. Hindi. Gawin mo lang yan. Opo. Ang taong hindi tumutulong sa tauhan niya, hindi dapat maging kampi ko. Si Elgin yan. Huwag mo akong bigiin. Sa loob lang ngayong oras, nahuli niya si Shiju. Hindi biro yan. Mukhang ako mismo ang kukuha sa palasyo ni Biiwang. Prinsip, Nagmadali ang prinsesa kahapon. Naiwanan niya ang suklay niya. Ako ay sadyang hindi ko kaya balik. salamat po, Prinsipe. Nasaan ang tao ko? Bakit naman po pinapabantayan ninyo ako? Alam mo yan. Hindi ko po maintindihan. Huling beses na itatanong ko sa iyo, nasaan ang tao ko? Buhay pa. Nasa bilangguan. Si Imay sa istikan. Siya ang humuli. Alam kong tao mo siya. Kaya iniisip kong may pagkakamali lang. Kaya siya nasa bilangguan, hinihintay ko kayong dumating. Nakatbihis ka. Baka mali ang hinala ko. Prinsipe, sandali. Pakiusap. Pakiusap po, maawa kayo. Huwag ninyong saktan ang mga gwardiya sa bilangguan. Saan kayo kakadaon? Tama ang hula ko. Prinsesa! Self everyone. Na matawag sa siyo. Talaga namang ikinainis ko. May nasaktan o namatay ba sa mga gwardiya sa bilangguan? Kakaiba nga eh. Yung pumasok kahapon sa bilangguan, inulol lang ang mga gwardya, hindi naman pumatay. Mukhang tama nga ang hinala ko. Prinsesa, ano bang hinala mo? Hinala ko to ba ni Xiao Gihakla ko niya. At kahit paruwa ang puso, protected naman siya sa kanyang mga tao. Ang mabuting kakampi, kahit alam niyang nasa panganib ang isa, hindi siya matatakot at puprotektahan pa rin. Hinala ko. Yung sa bagus pa rin ka sinigan pikas. Tiyak na susuotin mo ang hikaw na ito. Prinsesa! Pinsan, matagal na tayong hindi nagkita, ikaw. Nabalitaan ko na hulog ka raw sa tubig noon at nilaganat. Okay ka na ba ngayon? Kasalanan mo, masyadong marami kang alam. Patayin siya ngayon, parang sobrang dali lang para sa kanya. Gusto kong sirain ang pangalan niya at ibagsak sa impyerno. Salamat sa pag-alala, Prinsipe Duan. Okay na po ako. Mabuti naman. Ang hari ng Hilagang Bulo may hawak malakas militar. Isa lang ang anak niyang lalaki. Kung mapapangasawa ko siya, maupo na ako sa trono. Nung nakaraan pinaihulog kita sa tubig, di ko akalain na buhay ka pa. Ngayong beses na ito, hindi ka na naman mananalo sa akin. Kamahalan, Emperatrice. Kamahalan nang inatupa ko ng Yushakushi. Tapos kaya na kaso, upang magbigay Kamahalan, talentado sa piano si Kinger. Pakinggan natin siya. Dalhin ang piano!
Napakaganda. Ang steamy niyo, kamahalan. Emperatrice, ang pamangkin mong ito, magaling talaga sa piano. Sige pala. Pero ang puday hindi pala, kamahalan. Narinig ko na ang prinsesa ay pinakamagaling sa piano sa buong kapital. Ngayon, nais ko pong makipaglaban sa prinsesa. Prinsip, hindi ba kayo tutulungan? Tulungan saan? Hinaman ni Binibining Su ang prinsesa sa harap ng lahat. Marino na gusto niyang pahamakan siya. Baka may balak siyang gumawa ng daya. Kamahalan, CJ. Ang tunay na galing ni Yunzi, mas mahusay pa pala. Akala ko nagmamagaling lang kanina ang prinsesa. Hindi ko inasahan na totoo pala lahat ng sinabi niya. Umiti siya. Pero, kulang pa yan. Pagkamay si Yunsi, sana ay pagkawarin ako ng emperador at emperatrice. Kamay sa parwel lang sanan. Paano nating palalampasin ito sa isang simpleng pagkakamali lang? Pero na Alba, advice ko kaya ng mga tipin. Hindi nila sinuri ng maayos ang instrumento. ang prinsesa. Ay nadamay lang. Tama na. Maliit na papakamali lang yan. Yunzi. Umalik ka na kayo, upuan. Salamat, kamahalan. Kamahalan. Pagkatapos namin Auto Festival, mag-a-adulto na si Zier. Pero wala pa siyang napipiling asawa. Ano ko sa paganingo? Zier, ano sa tingin mo? Sa harap ng aking ama at ina. Pero wala pong nais ang inyong anak. Talaga? Sino ang dalaga? Sa harap ng aking ama at ina. Matagal na nakahabag ang inyong anak sa prinsesa. Sana ay pahintulutan ninyo kami. Matagal na po akong humahanga sa prinsesa. Talupasa siya sa lahat. Mahinhin at mabait. Talagang kapitong babae para sa akin. Sana po ay payagan ninyo kami ikasal ama at ina. Tumaya na kayo. Bayo, ako at ang iyong ina ay lubos na susuporta sa inyo. Mga kawal, tingnan aking ulos. Kamahalan, kinukuha niyo ang aking sasabihin. Bago kayo mag-share ipagkasal kami. Bakit naman? Set ko na napansin ang prinsipiduan. Nagpakala ko yun. Pero noong bata pa ako, may nakilala akong manghula. Sabi niya, pakaiba raw ang aking kapalaran. Kung aking pagkikasawa ang ladang liyang. Ako raw ay magiging simpa sa kanya. Nagkusay siya na mukha. At makamatay pa nga. Hindi ko po alam kung ang prinsipiduan. Ay dito magkasamkan. Bakit naman ganyan saktong-sakto? Kapal ka ang may ganyang kapalaran. 10 taon akong tapat sa iyo. Alam ko na kabisado ang kapanganakan mo. Kahit na ako nga ay may ganung kapalaran, ano ngayon? Ang tanging nais ko lang sa buhay ay makapiling kahabang buhay. Hindi ako naniniwala sa sinabi ng bulaang manghula na iyon. Pero natatakot ako. Hindi po ay mahalaga sa kaharian. Alayo pang marating inyo. Ano po ay sa staksyo? Hinsan mong lasay. Tama si Yunxi. Sayang ka man talaga. Sige na, hindi na kailangan. Wala akong swerte. Hindi ako para sa prinsipiduan. Sana po ay makahanap kayo ng iba. Hindi ko pa ang tuloy na para sa inyo. Gusto ko kami nagdala kami na hindi para umakyat ah. Managing ka. Nakakatuwa naman. Kinghua! Nasaan ka? Kinghua! Takot na takot ako. Kinghua! Kung tunay kang takot sa dilim, hindi ka na makakagalaw dyan. Sumakay ka. Panginoon, hating gabi na po. Dalawa lang tayong magkasama dito. Baka hindi po tama. Ano ba? Gusto mo ubon para malakan. Wala kang lakas na sumakay sa karwahe ko. Ilabas mo ang kamay mo. Bakit?
Akala mo ba, sasaktan kita? Siyempre. Noong huling punta ng prinsipe sa mansyon ko, isang salita lang. Sinakaya na ako sa lake. Itong gamot ay makakatulong para mabilis kumaling ang sugat at hindi mag-iwan ng pekla. Ibilang mo na lang itong paghingi ko ng tawad sa ginawa ko noon. Tatanggapin ko ang paghingi ng tawad ng prinsipe. Masakit! Huwag gumalaw. Medyo maarte nga ang mga babaeng taga-Zenbei. Kayo po kasi ang mabigat maglagay, prinsipe. Hindi pa ako naglagay ng gamot sa iba. Kaya medyo mabigat ang kamay ko. Tiisin mo na lang. Ayos na. Sila po, prinsipe. Paalam na po. Prinsesa, Sa harap ng maraming tao, nangahan siyang makipagbatayan. Ganda na pagkukuyat sa harba. Kahit tumanggi sa kahilingan ni Duan Wang, ang dahilan ay napakagulo. Baka mali nga talaga ang hinala ko. Isa lang siyang babaeng may kaunting talino. bakit kayo bumaba sa karwahe ng Regent? Napansin niya na nasugatan ako ng kwerdas. Buong salo-salo ay nasa tabi ko lang, prinsesa. Hindi ko man nang napansin na nasugatan tayo. Paano naman niya? Hindi lang niya napansin. Nasay pa sa wahe. At siya mismo ang nagbenda sa sugat ko. Ibig mo niyong sabihin, ang Regent mismo ang... Hindi pa siya umaalis. Ang mga pagkukulang kong ipinakita ngayon, lahat para tanggalin ang hinala niya. Kapag nawala na ang hinala, para makumbinsi siyang makipagtulungan sa akin, kailangan ko na lang ng dahilan para masuklam siya kay Xiao Chance. Pinsan, nung yung kabilang timpan, nakikita ko si Jayang Yongxi ay sadyang pinakahiya ka. Kung walang galang siya, bakit mo pa siya aawain? Sa makalawa na ang paghahabol, dapat turuan siya kung ano ang karangalan ng hari. Kung ayaw niya akong pakasalan, wala ring ibang makakapag-asawa sa kanya. Sandali. Sabi ko dalhin mo ako sa lugar ng paghahabol. Bakit parang lalong tumahimik ang daan? Apo, ba't alala, prinsesa? Malapit na ang lugar ng paghahabol. Sis Morika, kung malapit na, dapat may maririnig na akong boses ng tao. Ano ba gusto mo gawin? Karaniwan na atake ng Qianji Kang. Si Xiao Qian sa matsugo sa iyo. Walang hiya pa rin siya. Hindi lang ako gustong patayin, gusto pa niya ibintang kay Xiao Jingyi. Hindi ako magsasalita. Huwag kang magmadaling ng pakamatay. May gagamitin pa ako sa iyo. Prinsipe, ang sugat ng mga namatay sa kaso ng pamilya Liu ay pareho sa nakamampay na sugat ng prinsipe. Pareho ang estilo ng Qianji Kang. Talagang nagmamadali si Xiao Chance na alisin ang mga kalaban niya. Kung hindi dahil sa mga taong ito ay palagi nakikipagkaway kami sa kanya at natuklasan ang hakulisyon niya sa Qianji Kang, mahirap malaman na sangkot din siya. Pagkatapos mamatay ng prinsipe, lumalaki na ang ambisyon niya. Lahat gusto niya sa akin ibintang. Ano na ang gagawin natin? Maghintay pa tayo ng tamang pagkakataon. Tulungan ninyo ako. Prinsip, Saklolo! Saklolo! Wangge! Wangye,
Siya ay mamamatay tao. Papatayin niya ako. Ayos na. Wala nang problema. Wang Ye, wala nang buhay ang tao. Nakita din namin ito. Tao ko. Bakit wala akong maalala? Wang Ye, pagkatapos niyang matagumpay, baka isisi niya sa iyo ang pagkamatay ko. Naniniwala ako sa iyo, Wang Ye. Hindi mo ako papatayin. Kanina, may sinabi ba siya sa iyo? Mga walang kwentang salita lang. Pero habang lumalaban ako kanina, napuli ko ang damit niya. Nakita ko sa dibdib niya. Parang may tatak. Wang Ye, Qianzhe yung babae. Ganun pala. Wang Ye, at ano ang susunod natin gagawin? Ang kakampi ko, sabi ang pasok sa kakalayan. Kaya nang makipaglaban sa mga taong may impluensya. Kahit nasa panganib ang kasama, hindi matatakot sa delikado at maalagaan ang kapwa. Ikot ang ibaw sa inyo kamahalan. Pagsalita. At saka, dapat pareho kami. Parehong napuputik si Yao Chance. Ilang araw na ang nakalipas ng salakayin si Qingyi. Ang nasa likod ng lahat ay walang iba kundi si Duan Wang. Okay mo na. Hindi lang gabi ko. Hoy, please, kamali. Magsasing ka naman kapandi. O hindi kumulaw ang prinsipe. Inumukod. Siguro ay patay na. Kamahalan, alam nating dalawa na si Z ay malino ang isip. Sigurado ako may pagkakamali dito. May namatay dito. Hindi ito biro. May ebidensya ka ba? Kamahalan. Nasarang nga taon. Ay lumito ang nagrukuha nga sa sino sa kapital. Ikaw, Candy. Lahat ng pagpatay sa lungsod, konektado sa kanila. Labang nga naklipas, ang tauhan ko ay nagulat. Na, ang Prinsipe Duan, may lihim na koneksyon sa grupo. Posibleng siya ang nasa likod nito. Inumukod. Nakakita ng totoo sa asasino. Ayon sa prinsipe. Tanda iyon ng Qianji. Kahit ang asasino ay miyembro ng Kanji. Pero Tito, Nakita mo ba mismo? Kami pinalaran ko sa Kanji. Ang ulat ng tauhan ko, kinamala si Waling. Tito, mas totoo ang nakikita kaysa narinig. Sa panahon na yun, para manalo ang loob ng boss, ang pagsisinungaling ay napakadali lang. Prinsipe Duan, may hinala ako. Kailangan makubal at kapulong mo. Para pagtinayan. Ikaw, hindi na lang ang pinahonmig na laman sa Kanji, ano? Gusto mong tignan kung may totoo ang katulong ko. Kung alam mo na, gawin mo na. Tama ang hula niya. Ang matauhan ni Xiao Chance, lahat galing sa Qianji. Maghubad sa harap ng lahat para magpaliwanag. Tito, paghiyain ng ganito, sobra na. Ang dangal ng alipin. Kailan pa pala hingalin ko kaprotektibo, Prinsipe Duan? O baka, may itinatabo ka. Kaya ka ganyan. Mamatay ka na! Zir! May asasino! Dakpinin niyo siya! Mga aliparas ang hari ng api sa mamayan. Kaming Kenji, hindi kayo patatawarin. Ilabas ninyo! Hindi kayo patatawarin. Tama ko, hari. Hindi ko na. Naghiam siya ni hari. Kung may kinalaman si Zier sa Qianji, kanina pa sana siya namatay. Ako, kamahalan. Hari. Tumahimik ang lahat! Zir! Dumalang ang taong nakasama ko. Zunyan! Alam mo na pala ang samahang ito. Bakit hindi mo agad nilikol? Kaya nagkaraming insidenteng nangyari. Lubha akong nabigo sa iyo. Mahal, kuntari. At sa'yo kanino na ang katotohanan. Lipulin na agad ang Qianji ng buo. Ito ay sagot sa prinsipe ng Zenbei. At sagot din sa akin. Susundin ko po. Ilang salita lang, nalinis agad si Xiao Chance. Ang emperador may pinapaboran. Umalis na kayong lahat. Siguro ko. Naniniwala ako sa gay mo. Ngayong beses nakaligtas pa si Jian Yongxi. Sa susunod, hindi na siya magsuswerte. Kung may susunod pa, baka ang mamamatay. Ako pa.
Bakit naman? Si Eugenie, asaw ko nila yun. Nakakat ng bitma. Hindi na bibitaw. Kailangan kong mag-ingat ngayon. Marketing ako mahuli sa pitan. Para makalaban si Xiao Jingyi. Si Jiang Yongxi ay kailangan ko pa. Hindi ko siya maaalis kaagad. Prinsesa, napakainit ang noon ninyo. Mukhang mataas ang lagnat. Ang katawan ito ay masyadong mahina. Aking mga itong preservan. Bumalik pa sa akin. Pero, sakto lang. Tatawagan ko na po para sa inyo ang buto mo. Sandali. Tawagin mo ang regent. Siya. Sige po. May lagnat siya. Kung agad ka magagamot. Nangako ka mong pagling. Daalan ko ako sa kitas ng prinsesa. Ang dyan siya na lahat. Kung kapapasay sila katulong para sa malaki. Kung matanggap ang magdamot, sigurado ba na nilang pinsa nila? Sa ngayon, ang tanging tao mapapakatulaan kung yalaan si prinsesa. Kayo lang po. Bakit? Iitas niya buka buka na prinsesa. Niloloko mo ako. Tignan natin kung ano ang pakana mo. Panginoon, bakit po kayo nandito? Ayoko pong mahawaan kayo ng sakit ko. Umuwi na po kayo. Dahil maganda ka. Ipagawin mo may sakit. Para paasahin ako. CJ, hindi kita istorbohin sa pagpapagaling mo. Jiang Yongxi, kailangan mong makaligtas ngayong gabi. Kung hindi ka makakaligtas, masasama ang pangalan ng Panginoon. Kapag pumasok ang Panginoon sa tulda mo, tapos bigla kang namatay. Kapag nabalitaan yan, bakit? Tumawag na mo. Baka kasi, siya tulad nung katulong. Peking asesino rin. Sabi ng lahat ako raw, malupit. Walang konsensya. Takot ka sa kanila. Pero hindi sa akin. Sinagi po ako. Hindi mo kagawin nun. Musmuktin ako. Sige, patayin mo na. Mas muslig umatay kaysa maging siraulo dahil sa lagnat. Tuso ka pala. Aalis ka na ba? Jiang Yongxi, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam ko. Prinsip, ang ganda talaga ng mga mata ninyo. Seryoso na siya ngayon? Mukhang tunay ngang may sakit siya. Kahapon, habang nagpapanggap, nakatulog na pala ako. Binibini, gising na kayo. Saan ang prinsipe? Umalis na ang prinsipe kagabi. Sabi niya sa akin na alagaan ka ng mabuti. Yung gamot, pinadala niya kanina sa pamamagitan ni si Joe. Kahit may pagkakamali, hindi naman walang resulta. Nabalitaan kong nagkalagnat ka kagabi, kaya bumisita ako. Sige na ko lang kayo, prinsipe. Bumabati po ako sa inyo, Prinsipe Duan. Hindi po ako mabuti ang pakiramdam, kaya hindi ako makayukod. Sana ay maintindihan niyo, Prinsipe. Kasalanan ko ito. Hindi ko na kilala ang totoong katauhan. Kaya nakapasok ang manalason sa hunting ground. At ikaw ay natakot. Kaya nagkalagnat. Dahil po ay nung sinabi, Prinsipe. Wala nang kailangang tabihin.
Pumasok kayo. Ito, espesyal kong hinanap na pinakamahusay na damot. Sana ay mabilis kang gumaling, prinsesa. At ito naman, kaunting regalo ko lang. Sana ay tanggapin mo, prinsesa. Napaka regalo, prinsipe. Hindi ko dapat tanggapin. Pakibalik na lang po. Buong regalo. Walang bawian. Uminom ka ng gamot. Habang di ka pa gumagaling, prinsesa, ang puso ko, mas lalo pang nasasaktan. Halika. Prinsip, okay ka lang ba? Ginoo, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Magpapalit muna ako ng damit. Bakit ko na lang ang prinsesa sa ibang araw? Kung hindi mo pa rin ako binitawan sa isip mo, ang ganti ko sa'yo, dito magsisimula. Si Binibiningsu, kahit babae, napakagaling sa pana. Nakakahiya naman ako. Sa lahat ng ginang sa kabisera, si Binibiningsu lang ang detalye mo at lakas. Kahit babae tayo, dapat hintayin mo sanay. Ay, lumakas sa kawan. Para hindi tulad ng iba. Natakot lang ng kaunti, nagkasakit na agad. Ako ba ang tinutukoy mo, Binibiningsu? Pero sa palagay ko, ang galing mo sa pana, wala rin naman. Ikaw nakahinaan. Bakit hindi ka nakahawak ng pana? Ayaw kong hamas lugong si Albang. Meron ako. Kung ayaw mo maniwala, magkumpetensya tayo. Sobrang yabang mo. Hindi makipit ako. Ang galing naman. Jayong Yongsi, sumuko ka na habang maaga pa. Binibiningsu, wala akong kalalahanin. Hindi lang nakatabing mata, tatlong pana pa sabay-sabay. Ang taas ng loob. Ganon ba talaga kagaling ang pagbaril niya? Wala pa naman akong narinig tungkol dyan dati. Sana gumama ka sa target. Baka tamaan mo pa yung tao. Ito, paano nangyari yan? Sinabi ko na nga, wala sa akin ang galing mo sa pagbaril. Swerte mo lang yan! Isang beses lang naman, huwag kang magsasawa. Kahit swerte lang yan, nanalo pa rin ako. Mukhang effective talaga yung pampalusog na binigay ni Prinsipe Doan. Kagabi wala akong lakas. Kaya tayo ako nang humilarong para. Ano sabi mo? Hindi mo alam. Kanina lang, dinala pa niya maraming pampalusog para sa akin. Ikaw! Binibiningsu! Prinsesa, kailan ko kayo naging ganyan kagaling? Nagsanay ako ng palihim. Balak ko ipakita sa karawan ng ama ko para sorpresahin siya. Hindi ko inasahan na ginawa ko dahil sa galit kay Tsukiner. Hindi ka dahil sa agisyonan. Palinaw nga dahil sa gamot na galing kay Prinsipe. Lahat ng ginawa niya sadya lang. Ay, balikin si Skinger. Ginawa niya yan para pilitin siyang gumawa ng aksyon. Prinsip, makikialam pa ba tayo dito? Hindi naman tayo yung masusunog. Manood na lang. Ikaw talaga, siya din Pinatay mo na ang mga tao ko. Ipinahiya mo pa sila sa taranggahan ng lungsod. Pinsan! Ang Christian yung sasig. Ayon sa gusto natin. Nakadaka ko naman ng ano para estadya. Marahil, nagbago ang isip mo at gusto mo na siyang pakasalan. Pinsan. Sobra kang nag-iisip. Ibuwak lang yan. Para makita ng iba. Tinanong ko mga naman ako. Sa akin, dahil lang yan sa narihan ng hari ng Hilagang Norte. Pinsan. Nagmakaawa akong pakasalan siya. Tapos bigla siyang nagkasakit. Kung binaliwala ko lang siya, ano ang iisipin ng iba? Kakaiba diba? Sige na. Magtiwala ka. Para sa akin, pwede ka sa akong prinsesa. Ikaw lang ang para doon. Kahit totoo ang sinabi niya, si Jayang Yongsi pa rin ay banta sa akin. Kailangan ko siyang tanggalin. Kapag tapos na, ibigyan ka na ihinday. Binibiningsyo. Ito! Ano pa bang pinag-aalinlangan mo? Anak yan ng hari ng Hilagang Norte. Mama ang kahinahiyan mo. Wala na akong buhay na maililigtas. Pagka wala na kadaysayang babae ay napakaking kahiyan. Kung matalino siya, hindi niya ito palalakihin. Baka nga, tatanggapin na lang niya ang tadhana.
Pakiusapan ng ama niya. Tagawing malubang ka ng hari ng Hilagang Norte. Totoo ba? Nilagyan ko na ng nakakaakit na kamangyan ang silid niya. Ang napakalaking yaman na ito. Samantalahin mo ng mabuti. Talaga kang pinsan ko ang magaling. But you win. Brutal at walang awa. Hahayaan ba na nagawin niya ang gusto niya? Biyan na. Hulihin mamaya. Ano po ang ibig sabihin, Els? Kapag biglang sumulpot ako sa gitna ng panganib. At niligtas si Jarang yung isa kapahamakan. Bakit hindi pa ako magiging hinahangaan niya? Napakatali mo din eh. Kung ako at si Jayang Yongsi ay kapwa nahulog sa bitag ni Sukinger. Kahit ano pa, ang prinsesa ay magpipilitang ibigay ang sarili niya sa'yo. Prinsesa, nakita ko siya maglalihan sa pipuan. Kaya pwede na namin namin siya sa ramahong ko at ihak siya ito. Kurad na inasahan ko. Ang pinakamapanganib na paraan ng paghihiganti ng mga dalagitang ito ay sirain ang pagkadalaga. Sisking ka na sa budayo, di ba? Magsila ka. Sasabihin ko na. Six figure, siya ang gutos sa aking mutri ko. Napagsamplan mo gahing tukid. Prinsesa, ano nang galunat niyon? Dati pa, marami ng tagabantay si Xiao Chance parigipin sa Kinger. Siguradong alam na niya ito at may ginagawa na. Gagamitin natin ang sarili niyang pamamaraan laban sa kanya. King Mei, King Huan, pakiimbitahin si Miss Tzu dito. Jayang Yongsi. Kahit ayaw mo pa, magiging babae ka rin ng prinsipe. Bakit ikaw? Nasaan si Jayang Yongsi? Ah, pinsan. Anong Jayang Yongsi? Nasa tolda ko ito. Pinsan. Ang init. Ang init talaga. Ikaw naman. Pinsan. Matagal lang kitang labis na gusto. Hindi ba yan ang pagkasunduan natin? Na tayo ay palaging magsasama bilang pamilya. Ako! Pinsan. Kaawaan mo naman ako. Kakarating ko lang dito. Narinig ko may ingay sa loob. Baka may manakaw na pumasok. Huwag mo matakot, prinsesa. Marami kaming mga alipin. Dahil doon mo ginawag pumasok. Kaya ang sabuhin. Salamat sa inyo. Ibig sabihin ba? Diyan pa sa kama. Bakit bumaba ka na dyan? Ama ko, Kari. Bawal po, no. Mahalang ko. Hindi na pigilan ng damdamin. Nagkamali, sige na. Pero sa tolda pa ng iba ginawa. Tolda ng iba. Naalala ko kagabi. Dance na ko hanggang palasok. Biglang ginaantok. Ama kong hari. Siniraan ako, sigurado. Siniraan? Sige nga, sabihin mo. Sino? Ikaw pala, binanak mo lahat ito. Ngayong nabigo ka, gusto mo akong talikuran. Huwag kang umasa. Kamahalan Reyna. Ako po ang may kasalanan. Lasing ang prinsipe. Nakita kami kagabi sa labas ng tolda. Umaasang anak sa ulo niya. Hindi ko siya lubos na tinanggi. Ako po ang may sala. Hindi ko siya napigilang mabuti. Spinger, ano po sinasabi mo? Nagsisinungaling siya. Ama kong hari. Di ba hindi ka makakali? Ulo! Isang dalaga. Pakamagot pa niya ako ng alang nga. Para mas mawala na sinulinan. Kamahalan! Nangyari na. Kahit bubugin pa natin, wala nang magagawa.
bumuit lang tayo sa palasyo. Ipakasal. Na lang sila agad. Prinsesa, ang gusto ko, si Prinsesa King lang talaga. Kung kailangan bumalik para ikasal, gusto ko lang si King Air. Pinakalawang asawa. Walang asawa. Bugtong anak ng ministro, pangalawa lang. Gusto mo bang ipahiya ako? Sa harap ng buong bansa. Sa bagay na ito, walang say ang gusto mo. Anak ka talaga. Kaya sinidong ako sa naras na. Kaya dinala kami sa ibang lugar para magpahinga. Ano? Ipinagpasundo ni Duan Wang at Sukinger. Kita rin ko na sa line. At kasabal ka sa akin binulikin. Sayang lang. Pero Desember, Bor. Agad tayong kabayad sa kabisera. Hindi na kabisito. Ang dati kang hayaan mo. Ginang! Hanggang kailan ka pa manatili sa yakap ng prinsipe? Ay, Myo. Hindi sinasadyang lumabag sa prinsipe. Kaya lang, kagabi sobrang takot ko. Natakot pa rin ako. Kaya tuloy nawala ako sa bisyo at nadulas. Sa tingin ng prinsipe, masyadong maayos ang plano mo kagabi. Labis na saya, kaya sobrang tuwa mo. Kaya nadulas ka. Ano pong sinasabi ninyo, prinsipe? Hindi ko po maintindihan. Kahit medyo matalino ka, masyadong mapanganib ang ginagawa mo. Kailangan mong magpigil. Baka sa pagkakamali, mawala ang buhay mo. Prinsip, nagkaalala na kayo sa akin. Shiju, nakahanda na ba ang karwahe? Inihanda pa ko ang karwale. Handa na po. Noong tumanggi kayo sa panliligaw ni Prinsipe Duan, may mahal na ba kayong iba? Mahal ko ang Regent King. Dahil sa ugali ng Regent King, natatakot ako na masasayang lang ang buong puso ninyo. May pakiramdam siya sa akin. Pero hindi pa sapat ang damdamin niya. Hindi ko pa magagamit para sa akin. Bakit may nagpapaputok na paputok dito sa lungsod? Dito ang dap. Bukas pa ang kasal ng dalaga ng pamilya at sukat ng Prinsipe Pero kaya palang nagsisimula ng silong balki out ng mga iskalabo. Masaya nang may palabas na mapapanood. Pinsan! Pag naisip kong bukas pa kita mapapangasawa, hindi na ako makapaghintay, kaya pumunta ako sa iyo ngayong gabi. Alam niya na may mga tiktik ako. Stress na siya na makalang di ka aakit ako mo ano aking pagkamali. Bruha ka! Umalis ka! Sa posisyon ng asawa ni Prinsipe Duan, nagsilap ako ng 20 taon. Paano ko hahayaang agawin ni Jayang Yongsi dahil sa plano mo? Gusto mong maging prinsesa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mula sa mukha hanggang sa pinagmulan mo. Ikatong bakit ang mga sigs ka na? Kalin! Akala mo ba kung nakuha mo ang katawan niya, makukuha mo rin ang puso niya? Pangarap mo lang. Ano? Noong gabi na nagkasakit si Jayang Yongsi, pumunta sa... Pinsan, kahit saksakin mo pa ako, hindi mababago na gusto niya ang Regent. Pinsan, tingnan mo. Lahat ng iba ay lulukuhin ka lang. Tayo lang ang bagay sa isa't isa. Wala akong pakialam kung si Khonshu niya. Ang importante sa akin, ang kapangyarihan ng Haring Zen ng Hilaga. Kaya, imposibleng pantayan mo si Jayang Yongsi. Mga kawal. Papatayin mo ako. Para ibigay sa kanya ang pwesto ng asawa? Siksukinger mula sa Angkansu. Papalapit na ang kasal, biglang nagkasakit at namatay sa silid. Nakakaawa. Nakakahapis. Pinsan! Hindi ka pwedeng ganito kalupit. Magpamilya tayo! Inisipin niyo ng maayos. CJ, kayo,
May isa pa akong ipagagawa. CJ! Mapag-effort talaga si Xiao Chance. Nagpadala ng napakaraming taga-Kianji. Aalis ka. Madaling kilalanin ang signal ng Kenji. Ang mga tao ng Kenji. Madali lang patayin. Wala naman tayong alitan. Bakit mo ako papatayin? Tama, wala tayong alitan. Pero bakit ka gustong pumatay ng tao ko? Tao mo! Xiao Jixu. Ikaw! Yang espada mo! Sisyan! Ako nga! Bumalik na ako! Sino ka? Nagmamaang-maangan ka pa. Kapag hindi mo ipinakita ang tunay mong mukha. Sino kung kasiyar na mo? Kamatayan! Sinako pa naman ang buhay mo. Walang puso kang traitor ka. Wang Ye! Ayos lang. Ang anyo niya. Parang makita ko na siya dati. Muna ka ano, dahil pareho sa Kianji Sway Technique. Mayroon ding pagkakaiba. Parang binago pa niya. Malamang kung pagpatay sa prinsipe at ang pagpatay sa buong Liu family. Siya ang may gawa. Isang babae. Hintay niya ang kaaway po. Para traidorin ang Tianji. Pagaling kakawang ito sa laban. Tiyak, malaki rin ang ambisyon. Kailangan siyang alisin. Opo, aaramin ko na ang pagkakakilanlan mo. Di ba yung Xiao Jinan? Grabe ang sugat niya. Lahing wanag mayan. Ay naku. Bakit talaga kasi sa espada? Malalaman niya agad na ako ang may gawa ng dalawang kaso. Sigurado hahabulin niya ako. Kailangan ko ng paraan. Wang Ye, pailig na tayo. Pero, Sabihin mo, May kinalaman si Princess King Yi. sundin mo dito ang bahay. Ayos mga sorry ko. Sabi ng Skull, wala si Princess King Yi si Mansion kung umaga. Tugmas oras yung mag-attack sa inyo. bukod doon sa buong Qingxin, siya lang ang may katawang. Halos kabalihan ng babae na kaputi. Jayang! Inibitan po na. Sa sunod, Mr. Derby. Huwag ka sumunod. Prinsipe, bakit nandito ka? Hindi ko alam na marunong ka pala ng espada. Piala, napakatalino ko sa paningin mo, Prinsipe. Kahit kaunting sayo lang. Para sa iyo ay sapat na para tawaging espada. Ngayong umaga, nandito ka ba sa mansyon? Hindi naman. Saan ka pumunta? Pumunta ako sa Shentingji. Babae ka. Ano naman siwa sa mahal kumas? Nanakan. Pumunta ako sa Shenbingji para umuha din ng espada para kay tatay. Tilagyan ang sawa niya. Prinsip, wag mo ako tinaganong hukadi ko. Prinsip, ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang blow. Wala ito ng power. Nagkamali na naman ba ako? Yung kung siyo, dali agaw ito ng kaul. Napakadali lang. Please, masakit na. Ang daming dugo. Ang inoon, Ang inoon, masugatan kayo. may nakaharap lang akong problema. Ayos lang. Ako po, may gamot sa loob. Sakto.
Tingnan natin ang silid niya. Baka may ibang palatandaan. Sa tahanan mo, bakit may mga ganitong gamit? Bago umalis sama para sa tingmaan, kalawin na sa salay siyang suntukan di ko. Ang mga gamot na ito, inihanda ko para sa kanya. Tintin, Mas malala pa sa akin ang sugat mo. Pinatawad na kita. Takot ka ba? Medyo. Makinis ang balat. Walang bakas na pagsasanay. Nasaan kaya ang mali niya? Kanina, nagmadali ako. Bakit hindi palala ang sugat no, Arncon? Tawa pa ito ni Prinsipe Dohan. Kung siya nga ang babaeng iyon, tiyak na bago pagkatapos niyang tanggihan si Xiao Chance, naisipan na niyang traidorin ang Tianji. Ano kasi nangyayari ng baligo ng Prinsipe Bukan? Mayroon ka na bang gusto? Ako po. Gusto kita. Hindi aksidente ang bigla akong pagkamatay si King. Doon mo ang kamahalan. Hanggat tihasang mo tapo. Sa buong kaharian, ikaw lang ang makakaligtas sa akin sa ganitong pamakan. Kaya pala ganun. Kung gusto mo na kulong ko, hindi sapat na pingahan mo lang ang sugat ko. Kuwang ko yan. Ang kapangyarihan militar ng ama ko. Ang gustong makuha niya, sigurado akong hindi mo rin tatanggihan. Ang sinabi ko sa iyo, wala kang pinansin kahit isa. Ang sinabi ko naman, wala ka rin pinansin. Sabihin, pumaray. Kaysa maging tanga, lalo na, tangang ginagamit at kinukontrol ng iba. Ano sa mo kahalan? Ito'y pakialam ko. Labinsam. Kamahalan, ano na ang nalita? Totoo bang si Kingi ang babaeng iyon? Alamin mo. Paano kailangan hatasagang pamakuhaan ng prinsipe? Iha, sigurado akong siya ngayon. Saan mo yan nakuha? Kamahalan, batas ka tayo ng Kingi. Tiyas mo siya ka, makakalusis. Pakasalan mo siya, at kahit paano mo kahirapan, kahit ano ka sa gamitin mo, walang ibang makakalam. Hay, siya man o hindi, pakakasalan ko pa rin siya. Kamahalan, totoo gusto mo siyang pakasalan. May plano ako. At saka, kahit siya pa nga, basta hawak ko siya ng mahigpit. Magiging, sagdat ko siya. Luan, ayaw niya. Siya, kusang sasakay sa karetela ko. ganito ang nangyari. Tama ba ang narinig ko? Si Xiao Jing ang asang yan. Mag-aasawa? Hindi na ako naiiwala sa una. Kaya nag-imbestiga ako mismo. At nakita kong ang mga bagay na dinadala sa mansya niya, puro para sa kasal. Yovana, nalaman mo ba? Nag-siya ang Troy, si Jayong Yuxi. Ano? Nalaman ko rin, dahil lang nakikipagkita ka Jayong Yuxi. Yung mga sa may art masista. Mga traitor! Niloko nila ako nung matagal. Hindi niyo umuyo. Hindi ko. Alalampasin ang luwang yan. Hanip lang mo. CJ, Opo. Ang sabi mo, Tawad mo ngayon. Sobrang gwapo ninyo, nakakasilaw. At napakabisma. Pag nakita kayo ng prinsesa, tiyak mahulog siya sa inyo. tama na yan. Pero kailangan kong magsalita. Wala pa ibinibigyan ng regalo. Tapos ginawa na ninyo ang damit pang kasal. Hindi ba maaga pa? Ito ay para walang sablay. Panginoon, nandito na po ako. Punta mo. Sige po! Prinsesa! Shiju, Nandito ako! Hoy, tigil! Hinto! Huwag kang lalapit. bakit naman? May trangkaso ako. Hindi talaga pwede makalapit sa iba. Kaya pala sa daan. Kita na usman ako sa manda. Kaya pala,
Hindi na siya makapagsabaran sa akin. Kung ganoon, sayang naman. Sana kasi, ngayong araw, makakasamang mag-picnic ang prinsipe. Sa susunod na lang. Ako na pupunta sa iyo. Susunod? Kailan ba yun? Makalawa. CJ, hihintayin ko kayo. Kinghua, maganda ba bestida ko? Hindi ba kumakalat ang kulbos ko? Maganda, hindi ko makalat. Prinsesa, 2 tanong na yan. 10 beses mo lang tinanong. takot lang kasi ako. Baka masyadong pangit. Matatakot siya. Sayang lang lahat ng effort ko, di ba? 프린스베이 소환 고트도 사인. 보이는 거 일안 나오면 가라. 좀 막걸리는 못해. Ang daktin sila. Ay, Sai-san. Kung ikagaan. Natulang inauwi ang pitira para ako. Ano niya magagawa ang ganito sa bayan? Dahil nga matagal na siya sa hangganan. Kapag pa naman yung pagdayas kaway, kaya nagkaroon ng ibang isip. Kahapon sa balance lang gawali. Ang hari ng North ay biglang nawala. Kumapot ng isang oras pala nung wala siya. Ang ating mga sundalo ay tumpak na nilusob ng elite ng kaaway. Malinaw na. May pakana siya sa kaaway. Lakuhan yan. Hindi gagawin yan ng aming amo. Sa takukon. Ibog sila mo aliping hama. Patayin niyo siya. Nagkang siya ikas! Buhay ko tama. Tapos itinakda mo na siyang traitor. Lambos, Emperador. Baka naman gawa-gawa mo lang to. Bastos, ang mga ebidensya tungkol dito. Papunta na sa palasyo. Huwag na basahin ang aking mga epelor. Malaman na lang kung parian. Pero buka yan! Ngayon, tingnan ko lang kung sino may lakas galawin ang tahanan ng hari ng Nuef. Napatazin, Rubiay. Sa ganyan lang, pwede na kitang parusahan. CJ, magkasamang mamamatay. Gusto ko pa nga yan. Jayang Yongsi. Tikil. Prinsip, bakit kayo narito? Ilusyon lang siguro yun kanina. Alam mo kami sa hanggang lipa kayo wala makain. Tito, ano po ito? Nag-aalok buksal. Sayang naman. Ang kakain ng lagang pader ay pagsabuatan sa kalaban. Ang kanyang pamilya ay tinuturing ng mga traidor. Mas mabuti pang bumalik na kayo sa inyong palasyo, Tito. Huwag nang sialam para hindi kayo madamay. Wala kang hapos sa kasi ng ama ko. Wala kang karapatang magsalita. Prinsip, umpikado ko ang diskusyon. Ang kasal ay sandali munang. Sinasabi mo na nakipagsabuatan sa kalaban. Saan ka ebidensya? Kung wala, pupunta ka dito sa palasyo ng ulang hindulot. Sinira mo mag... Ano mo ito papaliwanagin? Bukod pa dyan, gamit para kang kasal. Ako at ang prinsesa. Ikakasal ba yung araw na... Baliw! Traidor ang ama niya sa bansa! Bukas papatay ang emperador ang siyang nangka na. Hukay ka ng sarili mong libingan. Ayon sa batas ng imperyo, ang gumawa ng malaking krimen, dami ang 3 angkan. Kung ako ba ay nagkasawa na sa ipapamilya, baka meron ka na ng asawa. Diyan sa son ko ba, na. Kailangan ko lang bago matapos ang araw na ito. Pakasalan siya at magiging lehitimong prinsesa siya. Kung may mangyari man, kaya ko siyang protektahan. 6 years nila kayo malamig at walang tambamin. Pero kay Jayang Yongsi parang makulam. Ito kiyalaan man niya para Jayang Yongsi. Tara na. Prinsesa, naghihintay na ang prinsipe sa bulwagan. Pag naantala pa ang kasal, baka may bagong problema. Kailangan niyo nang umalis.
ko malaking gana. Pero ginawa ko ito para sa iyong kaligtasan. Kahit mahirap, kailangan nating ipagpatuloy. Hindi ko lang inakala na sa ganoong kabilisan ng pangyayari na isaayos mo pa rin ang lahat ng maayos, Prinsipe. Prinsipe, maraming salamat. May napamukas! Huna, imo ko sa layan pa! Awa, umukot sa mga kulaw! Ano ang aking ama, siya ang aking magulang. Baka naman, doon na lang tayo yumukod. Pwede ba? Kasawa, yun ay sa isa! Tapos na ang seremonya, dalhin sa siligtasan. Ang tauhan ko sa frontline. Ito po ang aking sabihin kilala. Tangaan sa saya. Inilagay ko na siya sa ligtas na lugar. Huwag kang magkalala. Salamat sa Diyos. Diyan, Yoxi. Hindi kita binigo. Ano yung pagtaksis pa yan? May espiya sa hukbo niya. Ang pagtaksin sa bayan, palsipikadong akusasyon lang. Bukas korte, hindi ko tulungan mo ko sa iyo kuma. Mabait man ko yan, hindi mahyala. Salamat. Jayang Yongsi, ginawa ko na ang ipinangako ko sa iyo. Ngayon, ikaw naman. Han, ano ang gusto mo? Kung tungkol sa gabi ng kasal, sa ganda ng prinsipe, sa palagay ko, pwede ba natin pag-usapan? Sa bagay na ito, wala akong pasensya. Ang kasal ay kasunduan. Wala akong ugaming saktan ang kakampi. Ngayon, ako at si Prinsipe Duan ay tuluyan ng nag-away. Ang mga atake sa hinaharap, mas marami pa. Mas malapit pa. Gusto kita. Maging kahinaan ko sa mata ng iba. Kaya pala, kanina, nagunwali kang lubos akong mahal. Gusto mo lang pala akong gawing PN para sa plano niya. Tama. Yan ang kapalit ng tulong ko. Ako ang kahinaan mo sa harap ng lahat. Nasaan naman ang tunay mong kahinaan? Prinsip, Wala kang pakialam dyan. Gabi na. Matulog na tayo. Prinsipe, prinsesa. Wala akong nakita. Magpatuloy kayo. Prinsip, gising ka na pala. Bakit hindi mo ako ginising? Bumawan ka. Prinsip, ngayong araw ang simula ng ating sabuatan. Naway magtagumpay ka, Prinsipe. Tinatawag ko yung lakay ang mahal kong sabihin. Dahil nakatanggap ako ng lihim na ulat mula sa hukbo. Damtis pinanlad tayo wawala sa tingmaan. Kinaanak ko tayo duwaking. At dahil di ko, walang bilang ang namatay sa hangganan. Ang pinamahal ko lingkod, anong laban natin kuwis pa ganito? Dakilang emperador, ang pagtratraidor sa kaharian ay pinakamalaking kasalanan. Dapat pong maglabas kayo ng utos. Tanggalin ang kanyang titulo, imbestigahan ang siyam na angkan. Bilang babala sa lahat. Tama po. Emperador, ang prinsipe ang hilaka ay may hawak maaking hukbo. Hindi o magsama sa kumbala, hindi na ang kakayanin kakahinatan. Piupasong ko kumbaw. Ang gusto ng saming balas na prinsipe ng hilaka. Bilang pabala sa lahat,
Sang-ayon kami. Ipinamamagit namin parusahan siya, Emperador. Kamahalan. May kapi po ako. Salba ka. Si Harrison mo, Eva Daisanganan. Huwag mo kaya nakataran. Sa isang iham lang, hindi pa kapatunayan. Hindi sapat para patunayan ang kasalanan niya. Bukod pa, may mga general na nawawala sa hukbo. Kailangan natin ngayon. Alamin ang totoo. Tagbay mo mga Bakit kayo nagmamadali? talagang gusto ninyo puluhan ang bansa. O may itinatago kayong lihim? Tito, talagang matuwid ang sinasabi mo. Ama ko, Kuprador, alam ko bakit kailangan niya panggusahan si Namoe. Hindi ko sabihin. Kasi kahapon pa, kahit may duda sa Haring Zen ng Norte, pinilit niyang pakasalan ng anak ng Haring Zen ng Norte. Talagang pinakasalan mo si Chayang Yongxi. Kamahalan. Kahapon na po. Ginawa ko siyang kasawa kong prinsesa. Ang kasalang pamilya real ay malaking bagay. Ganyang kilos, labis na. Kamahalan. Si Jayang Yongxi ay mahal ko. Siya ang napatulaan ko. Pakasalan ang taong mahal mo. Ano ang masama doon? Kahibangan! Alam mo ba ang ginagawa mo? Kung si Haring Zen ng Norte, talagang ang traitor. Ang ginawa mo ay pagtatakip sa anak ng kriminal. Winasak mo ang dangal ng pamilya real. Kamahalan. Napatunayan ko na ang pagtataksil ni Haring Zen ng Norte. Totoo, may taksil sa loob ng hukbo. At ang sinasabing pagtataksil. Ay totoo. Ama, yan ay panig niya lang. Hindi mapagkakawalaan. Ang kamahalan. Panig niya lang, hindi mapagkakatiwalaan. Junyi, mayroon ka bang patunay? Ako ay nangahas na magsumbong sa palasyo. Kaya kasi may matanda ebidensya. Kasi na iyon. Nahuli ko na mismo! Kamahalan, walang silbi ako, nagapi ng mga traidor. Siya ang traidor na nakipagtulungan sa kaaway. Kamahalan, ito ang liham ng taksil sa kaaway. Saksi at ebidensya, kutay ka na. Ang traidor na hayop na yan! Pis pinamlaga, tayo na po kayo. Sila po kamahalan! Ang ganitong traidor dapat patayin. Utos ko! Mula ngayon, masinsinan ang pagsisiyasat sa hukbo. Ilibing ng marangal ang mga namatay na sundalo. Mabuhay ang Emperador! Ama, Sir, ang laki mo na pala. Huling pagkikita natin bilanggo ka pa. Ngayon may asawa ka na. noon ay gulo ang panahon para lang protektahan ako ng prinsipe. Kaya nagmadali sa kasal. Hey, hindi mo kailangan magpaliwanag. Naiintindihan ko naman. Lagi kong hinihintay ang ligtas na pagbabalik ninyo, Ama. Nahirapan kayo. Ayos na kayo lahat. Sir, noon kasama ko ang iyong ina. Pumunta kami sa hangganan para magbantay. Mag-isa ka lang naiwan sa kabisera. Noong maghiwalay tayo, halos madurog ang puso mo sa iya. Talagang nag-alala ako para sa iyo. Ano ba ito? Ang sinasabi niya, naibas alaala ng orihinal. Baka may hinal. Baka nakalimutan ng ama? Noon, tinaya niyo ako. Sabi niyo babalikan kayo sa probinsya kasama si Ina. Sandali lang daw. Sabi pa, dadalhan niyo ako ng laro ang tigre. Wala akong alam noon. Sobrang saya ko pa. Nagkamali ang ama. Nakalimutan ko na. Buti na lang naalala ko lahat ng alaala ng orihinal. Kung hindi sa katalinuhan ng hari ng Hilaga, hindi ako makakalusot. Pero ayaw ko sanang mapasok ka sa kaharian. Hindi maganda ang lugar na yan. Ama, Midayim. Halimbawa si Consort Lan. Galing sa marangal na pamilya, lumaki kasama ang emperador. Pasok sa palasyo, pabor. Napakaganda ng buhay. Pero sa huli, namatay sa panganganak. 2 ang namatay. Hanggang ngayon, hindi alam kung aksidente o sadya. Ang bait niya sa akin. Di ako. Tinakukutapan. Ang puso ng lalaki, madaling mabago. Huwag basta magtiwala. Kung gusto mo talagang magsama habang buhay, kailangan mo ng ibang bagay. Anong bagay? Puntahan mo kong sunin na palasyo.
Naroon ang sandigan mo. Ayaw ko pasok sa tagasyon karong natin. Dumating na pala. Tingnan mo. ZR, ang ganda ng hawakan nito. Ang kulay ng jade, mas makinis tignan. At yung perlas na ito, perfectong nakalagay. Parang huling tapyas na nagpaganda sa lahat. Salamat sa papuri, ama. Nakakakuha naman. Kuha po. Tingnan mo. Uminom lang ako ng ilang baso. Nasabi ko yung mali. Upusan na kayo galit dito. Pareho ng regalo. Ako at ang tito magkapareho talaga ng isip. Kamahalan, paalam na po. ZR, ang regalo mo, napakaganda talaga. Uminom ka pa ng marami. Pareho lang naman. Alam ko na yan kanina pa. Ibinakuburan ka lang ang emperador. Okay lang. Sanay na ako. Kung sanay ka na, di ka mag-iinom ng kanyang kabilis. Tingnan mo. Ang ganda ng sayaw nila, napakahusay. Princess, sumakit na ulo ko, nakainom na ako ng konti. Gusto ko mabasakit pumuha ng hangin. Mag-ingat ka. Mag-iisa lang ako. Pag may nagtanong, sabihin mo na sa banyo ako. Opo. Ang sonhidyan na ito, bakit parang kakaiba? Longsian grass. Bagas ang epekto ng gamot na ito. May babalik nito agad ang lakas ng katawan. Ginagamit kapag nanganganib ang buhay. Lampin. Pero namatay siya sa panganganak. 2 buhay ang nawala. Kung ngayon hindi pa rin nalalaman. Aksidente ba o may kasalanan? Tama nga, tiyahan ko yung Pio Kusutlan. Pero, bakit naman? Pinanatili itong ganito noong nanganak siya. Para kay Jinny, aking anak. Siyaw, Jinny. Insabihan ka pa ng tao. Bakit nandito ka? Sino nagsabi sa'yo tungkol dito? Anak ka ni Pio Kusutlan. Sa palasyo. Base sa reaksyon mo. Matagal mo na palang alam ito. Lanner, nandito na ako. Mula nung mawala ka, tayo na ito. Hindi ko na ginalaaw. Lahat tayo sa demonyo ka. Hindi dapat siya isinilang sa mundong ito. Hindi dapat siya nabuhay. Kaya pala lagi siyang minamali. Ang emperador pala ay inilipat sa kanya ang lahat ng galit. Dapat pala noong pa ay sinakay ko pa siya. Kung yung bilagyasin mong panuluhan na yun, buhay pa siya. Sugkaw di ba ang kakikaw ng ina? Di ka tangoob mags ko na siya masumubo. Iskagamot mo ito. Isulat siya bilang anak ng dating emperor. Ano ka kangalan? Talagang, katawa-tawa. Oh. Tamahalan. Hindi ba tapos ang handaan? Yung mga Kristo naging kasi inyong kapapalit. Ang mukhang ito. Sinabi sa'yo ng Haring Zenday. Ano nalaman? Noon, sila ng emperador ay parang magkapatid na.
Talpas sa loob, pero pagkatapos na isang inuman, bigla, usang natalok na lumaban. Tapos na ito sila hisa. Masyadong kayo ng emperador. Imbis na sadyang sabi sa kanya ang tunay kong pinabulan. Kaya umalis siya ng syudad para umiwas. Alam mo na ang tunay kong pinabulan. Ano ang balak mo? Naisip ko, ang iyong ina, baka hindi namatay sa mahirap na panganak, kundi namatay sa pagdurugo pagkatapos manganak. Tiger grass, ugat ng kantaw, hatiyak sa kataka mo at iyang gubo. Pero malinis ang mangko, e ayaw nga magsakit, e may kilalang mo na ko. Hindi pa nainom. Baka nagmadali ang mga katulong. Hindi naman sa inom ang aking gina. Sa palasyo, kailangan mag-inat. Kahit namatay na, kapag hindi nainom ang gamot, sisisihin ka pa na walang dedikasyon sa trabaho. At maaaring makatay. Tama na. Pumukid ko na sana ayaw dita sa buhay ay hinainom. May isang dahilan lamang. At yun ay, may pumigil sa kanila na painumin ito. Nang gabing iyon, nandito ako sa silid na ito. Nakita ko mismo ang iyong ina. Unti-unting huminga ng huli. Ikaw! Ikaw ang kumitil sa buhay ng iyong ina. Niloko niya ako. Anong nahiya pa bang anak? Anong masamang anak? Siya mismo ang pumatay sa ina niya! Pininiwala na ako. Na ako ang dahilan ng kamatayan ng ina ko. Gusto niya akong pagsisihan. Inuwan na ako papasok ng espada niya sa loob ng mga taon. Kaya, ang kahinaan mo, sa Imperial Consort lang ba? Hindi ka dapat maanggap sa ganyan. Habang buhay na espada ng iba. Habang yung mga gumagamit sa'yo nasa itaas. Hindi yan ang kapalaran mo. Ang kapalaran mo ay magtibag sa lahat ng nag-traitor sa'yo. Tapos, umupo sa trono at mamuno sa buong kaharian. Ikaw muna ang tatamaan ko. Prinsip, takbo mo ako inawag. Shiju, gusto kitang pumunta mismo sa Hezao. Doon ang sakop Pizio Chance. Alam ko, maraming girls doon. Gagawin ko ito, sanhi ng kamatayan ni Xiao. Ibig sabihin away. Usan kong lang isukan niya sa karawan. Ikalat kang balita. Sa Xiao Chance, para makuha ang perlas. Kaya laban, hindi mo mayam daw. Maraming namatay at nasugatan. Naunawaan ko po. Sige na. Sabris sa uri. Opo. Pulpo, Prinsipe. Nagtagumpay na, hindi pa kailangan ng plano natin. Bakit? Ipiyachas ko kung magdabalas. Nagkot na nga sa mga buhay roon. Sa hindi mo di maaputan sa bisaya para kayo magtawo. Nagtakwang na si Opin siya. Daan ko pati ang uwi mo. Siguro uwi makakapasa sa nasabi sila. Gusto kong makita si Xiao Chance. Ano ba tarang kusasakay sa harap ng Emperador? Gagawin ko po kagad. Prinsesa. Tahak na ba? Hindi. Siya daw ang tumir sa lakasan ko. Narinig ko lahat. Sige na. Opo. Bilang kakampi, gusto ko rin tumulong sa bagay na ito. Sabihin mo. Kaya hamat nung kahari kong palbo. Kung kuhan din yung askurado makakasakit sa kanya. Pero sa tingin ko, ang SPO, may mas magandang solusyon pa. Talaga? Gusto kong ihabla si Prinsipe Duan para makuha ang mabalas mga aswad at pinapatay niya ang mga tao. Respeto na naman. Itibigan, ayun mo mo. Walang hilang mamamayan. Sa harap ng lahat ng ahas kausigaan ang prinsipe. Mga tao, ikulong sa bilangguan. Bitawan ninyo ako! Dalhin ninyo Nakuha ko sino ang kakagawa. ang mga taong gulo sa sakop ko. Hindi mo kailangan pakialangan dito ko. Ako na ang bahala sa kanila. Yan ang ganitong tunin sa sakop mo. Pero mula nang maging Regent Prince ako, upos ng emperador na lahat ng kaso sa kapital, dapat tumaan sa akin.
Ngayon may kumutulong sa hustisya. Napakagandang Sangkot ng pamilya ito. Riel. Dahil Bibigyan ako ko ang ng hustisya hustisya ang lahat. Mga tao, nandito! Lahat Ikulong ng sa sangkot sangkapan sa kasong habang naghihintay ng litis. Ako mismo ang hatol. Opo! Prinsip Duan. Tara na. Sinanggaw sa kanong korte. Ano ang inyong reklamo? Sabihin ang totoo. Hamak na mga ngista po ako mula sa Hesaw. Nagsasakdal laban kay Prinsipe. Kung afing ng babae, nung kasal kami perlas. Isang buwan na naribas. Nakakuha siya ng bihirang perlas kahit halos mamatay. Balak niya, ibenta ang perlas para ipagamot ako. Sino ang akala? Nalalaman ito ng sumakay pinopatasyon ng Prinsipe. At agad nila ito ninakaw sa kalsada. Tumanggi ang anak ko, kaya ikinuwak siya nila sa bangin. At nahulog sa dagat. Walang binayad tapos pinatay pa. Sobrang sama naman ito. Tama yan. Ganyang ugali. Ang kakaiba sa mga pisa sa mundo. Puro kasing walingan. Ang pelas na ito ay ibinenta sa akin ng iyong anak sa pamamagitan ng isang negosyante. Mayroon ako ng resibo ng transaksyon. Ang di ko sasaktan ko. Isang papel lang. Pwede kong pagkatapos. Bakit hindi? Eh, ang tao. Yung titbay ka na. Daw yan dito. Magandang araw ko. Negosyante ako ng alahas. At makita ko talaga ang dalaga noon. Masayang sinagap niya ang sike. Sinabayan ang siya Michael Green niya ngayon. Puro siya kasilatan ko yung mangs. Narinig ba ninyo? Tanda lahat. Ikaw ba ito? Kung sa'yo lang iisip. At gusto tumakas na may dalang pera. Hindi po. Ang anak ko ay napakamasaluhin. Hindi ka naman nagawang ko. Sa mundong ito, maraming dalawang mukha. Pangangin akong nakita. Ikaw, nalinlang ka lang din. Ikaw! Sige na. Iniintindi ko. Nilasagabuan ko. At naantala ang gawain ko. There's of taplusahan. Bukod pa dito, ibinta na isang akala nila. Sa'yo, sa pagtanda. At paggamot. Napakabuti ng prinsipe. Prince Duan, una mo kayo. Hindi ko kasang nakot. Napakabuti. Bihira makakita ng ganitong tao. Tama ka, di ba? Ginoo! Nagsisinungaling siya! Nagsisinungaling siya! Umalis ka ka! Labin siyam. Ang tao na pinahahanap ko, nahanap na ba? O kapit, nahanap na ko. Dahil dito. Ikaw! Tao ka ba ang multo? Impossible! Nakita ko mismo na bumagsak ka. Imposibleng buhay ka pa. Imposibleng buhay ka pa! Kung namatay ako, gawang nabayang ko mamasang tao na gumawa ng kahit ano sa mundo. Others, siya po yun. Sam na taon mas marisiwan. Ginila akong nakuha. Kaya ikinulam nila ako sa bangin. May baka ang langit. Inaligtas ako ng mga isda. Pero yung araw. At yung araw, ito po ang ginawa ninyo. Makakarumad na kasalanan. Lapat natin sa mo! Gino! Pinasente ako! Kaya pala ko ang totoo. Parusahan! Tahimik. Ngayong malinaw na ang katotohanan. Huwag mapapayag mo sa ating Dumating ang utos ng emperador. Pinapatawa ng kamahalan. Ipinapahayag sa Prinsipe Xiao Chance. Agad na pumasok sa palasyo at harapin ang emperador. Walang pagkakamali. Tinatanggap ko po ang utos. Tinatanggap ang utos. Ama kong emperador, inosente ako. Ano? Anak ninyo anilok rin nung narayawig siya ngayon. Akala ko lang po. Ang hinalok niya ay mahalagang paralas. Ibuot ka na maruming bagay pala iyon na may gugong kamatayan. Kapabayaan ko po ito. Kapabayaan mo? Isang prinsipe, Lieutenant Vito, at kumala pa ang magitan ng gusto. Ano ko ipagtatanggol ang iyong gawa? Nagkasala po ako. Ama ko komprador. Si Uspo. Iyan ni Kaon kakatawan. Bigyan ka pa ng pagkakataon. Ang galit ko mamamayan ay malakas na, kailangan pag-isipan. Dating ka ko na pagkamali ko. Makubaw. Simula ngayon, ang Hesaw ay muling pag-aari ng korte. Hindi ka na makikialam kay korte. Ama ko komprador. Pero, iyon ang unang tagumpay ko sa pamamahala. Huwag mo nang ituloy. Tingnan mo ang sakit mo ngayon. May anmutsura pa ba na isang prinsipe? Pag-isip slow matangguan. Walang utos, huwag lumabas ng tahanan.
Ang pilak na ito sa katapasing ng mukha mo ekspedyahan mo si wala ng bago. Salamat sa paglaligtas sa amin, Panginoon at Ginang. Tumayo na kayo. Mag-ingat kayo sa daan. Nakaalis na sila. Tapos na rin nakalabas. May hindi ka pa bang sinasabi sa akin, Panginoon? Bakit mo nasabi? Alam mo naman, Panginoon. Teki talaga yung babaeng maninisip na yun. Paano mo nasabi? Ang mga maninisip ng burlastic araw-araw sa dagat, tinatamaan ng hangin at araw. Pero siya ay maputi at walang marka. May ako kupas kamay, mangguburda siya dapat. Kung totoo nga ang sinabi mo, bakit makita siyang mga nakan? Buti ba siyang matay sa ako? Ano kaya di papaliwanag? Disguise. Maskara ng balat. O baka multo. Siya at yung maninisid ay kambal. Magkahawig ang mukha ng dalawang magkapatid. Nung nahanap ko siya, sinabi ko sa kanya ang totoo at pumayag siyang tumestigo sa korte. Ungkol naman sa manangalakal, ginamit ko lang ang konsensya at takot niya. Mayroon ka pa bang alinlangan? Napakagaling mo talaga, Panginoon. Sige na, umuwi na tayo. Sandali! Aras iyo, salamat sa pagtanggal mo sa aming tao, prinsipe. Dati ako ay sinadhul lahat. Kinamumuhian, tinalay. Pero yung pagkulo niya pa lang sa akin. Nagbibig ka ng bulaklak. Ang ganda ng bulaklak na ito. Tumingap ako para sa prinsipe. Salamat sa iyo, Iha. Prinsipe, prinsesa, tikman niyo ang kutas namin. Pwede kayong hutas. Bakit kasi bukas namin? Kunin ninyo lahat. Prinsip! Tulungan mo ako. Kunin lahat. Itlog ng manok namin ito. Alis ang regalo. Kunin ninyo, kunin lahat. Salamat, prinsipe. Salamat, prinsesa. Alak ito. Wow, ang bango. Ang tamis. Matamis? Tikman mo. Teka lang. Harapit ng baso. Bakit? Dinadiri mo ba ako? Ang snake ko ay may tamis sa pulo. Lagot mis palinis. Sisiyaw tiyan sa inangsahan. Ikinulok ang mais. Inukak ng tay. Namanin ko ang balitang ito. Napakasaya ko sa loob. Ikaw, napakagaling mo. Karapat dapat sa taong pinili ko ng mabuti. Pinili. May layunin ka pala sa paglapit mo sa akin. Simula pa lang para sa iyo ako dumating. Kapos maasaron. Hawak ang buong mundo. Yun kasi, Prinsip, yakapin. Bakit hindi mo ako yayakapin? Kasal na tayo. Hindi kaya. Prinsip, ayaw mo pa rin ako. Huwag kumalaw. Bakit ko gumalaw? Ang mga asawang ordinaryo. Hindi nagsasal ka ng ganyan. Huwag kang magsisi. Gusto mo ako.
Kagabi ang likod niya. Ngayon parang walang nangyari. Ano ba talaga ang nasa isip niya? Baka sinadya niya lang akong linlangin. Sabi niya walang pakialam sa katrabaho. Buong gabi kami nagpakasaya. Masakit na ang baywang ko. Sobra! Ang sakit. Hindi masakit. Pero hindi ako. Hindi ka nanginig kong sabihin. Gusto ko lang sabihin na. Oras na! Pupunta na ako sa korte. Oy, Prinsipe, nagpapapituan. Bahalan. Kung mag-asawa DJ Prince, kahapon si Kylie ay binigyan ng mga handog ng mga tao. Dahil ang sabi mabuti siyang mag-asawa. Walang kaya babae yan. Ginawa na ito sa akin. Tapos gagamitin niya pa ako para sumikat. Ipadala mo lahat ng tauhan ng Kianji. Dahil sa akin ang mga ulo nila. Bilisan mo. Opo. Paginoon, pag-ingat. May ambush! Hindi ka pa rin sumusuko. Xiao Jinyu, ano naman kung patayin mo ako? Wala naman kaming balak bumalik na buhay. Hindi ka naman ang target ng aming Panginoon. Sapat na ang pigilan ka. Tikman mo rin ang sakit ng pagkawala. Yuksin, Xiao Jinyu, wala ka maso. Sumuko ka na. Kung hindi, papatayin ko ang prinsesa mo. Prince, ibubuo kong alalahanin. Basta! May pa, labas ko, palalaman niyo. Xiao Jinyu, gagawin mo o hindi? Tao na! Wangge. may sugat ka ba? Upo. Okay ka na. Nandito ako. Wangge. Masugatan ka ba? Xiao Jinyu, paano ang pakiramdam mo? Sino ang nagsugo sa'yo? Patay mo man ako. Wala ring silbi. Nalasam ka na. Ang lasong ito. Kung hindi taga Kianji. Amo! Ano ang nangyari sa'yo? Wala problema. Bumalik ka tayo sa palasyo. Opo. Ako na nga ang kahinaan na ito. Hindi ko akalain na magiging totoo nga. Halos nawala na ang buhay ko. Prinsip! Ang sabi ang tuwang sabat na yun. Anak ka na minok. Ito ay... Sanji yan. Kilala mo pala ang lasang ito. Mabuti nga na kung kasayan tanta. Pagmulas ka lasong ito. Mamamatay na ako. Ngayong gabi, susulat ko lang kasunduan ng paghihiwalay. Kunin mo iyon at umalis ka sa palasyo ng Regent. Nas ito. Tayo gamutin. Kaya mo. Paano mo magagamot ang Kianji? Gamutin muna. Ang iba. Ipaliliwanag ko sa iyo. CJ. Kaya mo pala talagang gamutin ang lasa ng Kianji. Umabot na sa ganito. O ipagpatuloy pa ako. Lalagaring ang butas. Naniniwala ka ba sa reincarnation? Kung iba ang nagsabi, hindi talaga ako maniniwala. Pero kung ikaw ang nagsasabi, naniniwala ko.
Dati, ako ang purong leader ng Kenshi sa ilalim ni Xiao Chance. Zixian. Noon, tinulungan ko siya makuha ang trono, puno ng bugo ang aking mga kamay. Pero sa huli, tinatapon ng kakampi, pinatay niya ako gamit ang lason. Pagmulat ko, naging siyang yung sina ako. May mata ang langit. Binigyan ka ng Panginoong buhay. At binigyan din ako ng pagkakataon na makilala ka sa buhay nito. Kung ganoon ang gusto ni Xiao Chance na mamatay ako, susundin ko na lang ang nais niya. Wang Ye, gusto mong gumanti sa kanila. Pakikiramay, prinsesa. Ang prinsipe. Kinuha siya ng langit ang kabata. Salamat. Bigla siyang nawala. Hindi ko man lang siya nakita. Sa huling sandali. Prinsesa, ayon sa tulmunin, kailangan kusuriin muli ang labi ng prinsipe. Kami lang sinamin. Patay ng prinsipe! Huwag niya na siyang guluhin! Prinsipe, isama mo na rin ako. Wala ka. Ano na ang gagawin ko, prinsipe? Pakikiramay, prinsesa. Sinuhat ka, yun! Nakita ko mismo, nakalapad na ang altar sa tahanan ng rehente. Umiiyak ng husto si Jiang Yongxi, parang totoo. Tiyak na patay na si Xiao Jingyi. Mabuti! Gaano ka siya kagaling mo yun? Namatay pa rin siya sa lason kong Qianji. Panginoon, ano na ang susunod nating hakbang? Mga oras. Samahan mo ako sa palasyo. Pagkatapos ng gabing ito, magiging emperador ako. At ikaw, malapit nang maging marquis at ministro. Opo! Tabak tinigayo, Panginoon. Ama, nakulong ako ng 3 buwan, nag-isip kabit araw. Pakitulong ako sa inyo, Ama. Ibigin mo ako ng isang pagkakataon. Magbabago na ako, susundin ko na ang aking tungkulin. Z, nalulugod ako na nakita mo na ang mali mo. Halika, lumapit ka, tignan kita ng mabuti. Ama, naghanap ako ng mga dalubhasa para sa gamot na ito para sa inyo. Pagkatapos inumin, papalakas ang katawan, hahaba ang buhay. Ah, Z, nag-effort ka pala. Ako mismo ang titikman, Ama, para ipakita ang pagmamahal ko. Hindi na kailangan, nagtitiwala ako sa iyo. Ibigay mo na. Ano ang pinainom mo sa akin? Ama, matanda na kayo. Ang pwesto na yan, dapat ibigay na. Oo! Pumatay ka sa sariling ama? Kung Ama. Ama, namatay kayo dahil sa inyong pinakamamahal na anak. Bigla na lang namatay si Xiao Jingyi. Sobrang lungkot. Kaya sumakabilang buhay kayo. Ha? Dapat pinatay na kita noon pa. Mga tao, lahat na nag-serve dito sa palasyo ngayong gabi, wala ni isang maiiwan. At saka, tawagin ang nagabot. Sabihin na ang kamahalan ay sobrang nag-alala. Nagsuka ng dugo at nawalan ng malay. Opo. Kamahalan, ginawa ko na po ang inutos ninyo. Sinabi na sa bigaw pagkawatay ng Bidang King. O kamahalan nila bisaskan. Kaya tumutuwan na rin. Ayos. Pero sa palagay ko, may kulang pa. Si Jiang Yongxi, buhay pa siya. Hindi ko siya palalampasin. Naiintindihan ko ko. Kayo na maaaring magpakapin. Sinabi at pastok na siyang asawa ni Jingjing para siya. Ano po sa palagay ninyo? Gandang ideya. Hayat ang utos. Papasukin siya sa palasyo ngayon na. Ihatid ko siya para makasama niya si Xiao Jingyi. Sa kabilang buhay. Opo.
Ang kamahalan ay may sakit. Kailangan nakapahinakan. Prince Duan, may dalang espada sa palasyo. Ano ang balak mo? Ang asawa mo ay mag-isa sa daan ng kamatayan. Nakakaawa naman. Mag-isa lang siya sa landas ng kamatayan. Napakalungkot naman. Sino nagturo sa iyo niyan? Ano kang Egyptian? Prinsipe Duan, matagal na tayong hindi nagkita. Naaalala mo pa pala ako. Gulat na gulat ako. Impossible. Patay na si Egyptian. Ako mismo kumatay sa kanya. Eh, siya pa palang nang... Pinuha nila ako sa ibang katawan. Para makaakyat ako mula sa impyerno. At maghiganti sa iyo. Laho si Kuksien. O si Chayong Yongsi. Napatay na kita minsan. Kaya kitang patayin ulit. Sa'yo. Hindi ka na makakaahon magpakailanman. Ngayong beses, hindi na ako magpapabaya. Swerte ko naman. Sisyan, araw mo na ng kamatayan. Sumama ka na sa impyerno. Pakinggan mo. Sino pa ang makakaligtas sa'yo? Sino pa ang makakaligtas sa'yo? Si Yao Jinyi. Hindi ka ba namatay? Inamaan kita ng aking kansilason. Paano ka nabuhay? May tumulong sa akin. Pero ikaw, Mamamatay ka na. Masama ka pa yan? Hindi yan madali. Umurong kayo! Kung hindi, pagsasam ko sa regyan mo. Tumigil ka! Okay ka lang ba? Bakit? Isang hakbang na lang. Isang hakbang na lang. Bakit ako natalo sa iyo? Bakit? Akala mo ba? Pinapatay mo ako. At paglalasog mo sa matandang ito. Mananaig ka. Yung Kianji Lason. May nalampasan ako. May nalampasan pa rin ako. May taong kakabangon mula sa kamatayan. Nagkumuhayang ako patay para sa tano. Para ka maging kampanya at pabaya. Gumawa pala sa buwan patay abo. Ang daang ito, ikaw mismo ang pumili. Ang larong ito mula pa sa simula. Talo ka na. Tara na. Wala na kayong lusot. Baliw! Si Yao Jing yan. Baliw ka! Para sa isang babae. Isinugal mo pa buhay mo! Huwag! Si Yao Jing yan! Wala na! Tapos na. Lahat ay natapos na. Hindi pa! Hindi pa tapos. Hindi ka pa umuupo bilang emperador. Hawakan ka rin. Kahit hindi mo pa naigaganti ang iyong ina. Ang mga yun. Ikaw na ang bahala para sa akin. Ang dapat kong gawin. Tapos ko na lahat. Ang buhay ko! Hindi ka dapat nailigtas mo! Noon. Ganoon din ang iniisip ko.
Akala ko sa mundong ito, walang sinumang karapat dapat na ilaban ko ng buhay ko. Lalo namang walang sinuman na handang para sa akin. Ibigay ang lahat. Hanggang sinabi mo na simula pa lang para sa akin ka lang dumating. Ginagamit kita. Dapat balik ka sa akin. Dapat iganti mo ako. Dapat mabuhay ka ng maayos. At makipagtalo sa akin ng walang humpay. Totoo ba? Pero ako, Kusa kong ginusto. Si Eugene yan. Patay na. Lahat patay na. Wala na akong anak. Ang kahariang ito ay akin pa rin. Ha ha ha! Talangin ako! Pagdala pa naman ng magagandang babae. Kailangan ko pang magkaroon ng mas maraming prinsipe. Akala mo ba? Makakaligtas ka pa? Sa tingin mo, kaya mo akong patayin isang babaeng tulad mo. Lagi mong kinuring si Jinyan Naswael na pumatay sa kanyang ina. Pero ikaw mismo, para sa kapangyarihan, ang pumatay kay Langife. At ginamit mo ang kanyang pagsisisi para gawing pagsasanay para sa mga prinsipe. Dahil lang dito, hindi sa kadahilan ng ito lang, hindi kita pababayaang mabuhay sa mundong ito. Kamay ako. Pakiusap, palayain mo ako. Ano mo na gusto mo? Bibigay ko sa iyo. Kahit ang kaharian, ang trono, ibibigay ko lahat sa iyo. Pakiusap lang. Maawa ka sa walang kwentang buhay ko. Patay na si Jinyan. Ang tinatawag mayaman at karangalan. Para sa akin ay putik na lang. At ang tama at mali, wala na akong ganap ang alamin. Pakiusap, patawarin mo ako. Palayain mo ako. Simula ngayong araw, magiging nag-iisang muipo ka sa palasyo ng Sunhe. Pupustuhin kita sa habang buhay. Araw at gabi ay magsisisi. At magdulusan ng gusto. Maniniwala sa ba? Mabuting bata! Matulog ka na. Mabuting bata. Nandito ka na pala. Ang gamot na yan, sila ang ayaw na inumin. Sila ang may balak na kasakit. Hindi ako ang may kasalanan. Huwag mo akong habulin. Wala akong kinalaman dyan. Bakit mo ba siya isinama? Sino? Gusto ko ring tulad ni King Mei. Sumama sa inyo sa bundok. Sino-sino kayo? Totoo ba? Lumuhod ka. Ang mga kamag-anak ng hari ay parang, ako ang emperador. Maniniwala ka ba? Papatayin ko kayong lahat kasama ang pamilya ninyo. Masaya na makikita ka na. Kumusta na ang aking ama? Mabuti naman siya. Noong biglang nawala kayo, ako ay lumapit sa prinsipe. Sinabi pa ng prinsipe na huwag akong mag-alala. Nababalik din kayo balang araw. Prinsesa,
Hindi ba tayo magkasama sa pagtako? Bakit mo pa siya isinama? Gusto ko rin tulad ni King Hua. Sumama sa inyo sa kabundukan. Totoo ba? Ang mga kamag-anak ng hari ay parang aamoy ang pagkakataon at nagsiksikan. Ngayon, lubhang magulo na. Ang prinsipe rin ay mananatili sa hangganan at hindi na muling lalabas. Kumusta naman kasi ama? Mabuti naman siya. Noong biglang nawala kayo, ako ay lumapit sa prinsipe. Sinabi ko ng prinsipe na huwag akong mag-alala. Nababalik din kayo balang araw. Tama nga ang hinala niya. Bakit nakatayo ka pa dyan? Maghanda na kayo. Tayong gabi, alis na tayo. CJ, Yun kasi.